Salamat sa pagbisita. Good morning. Kumusta ang weekend mo? Sana nag-enjoy ka. Ako nasa work lang. So, hindi tayo busy sa work kaya naisip ko yung word na wish. Ano nga ba to? Ang wish ko kasi is simple lang. Wish ko manalo ng loto. Wish ko ng work. Wish ko for good health. Basta, alam mo na yan. Ikaw na OFW, ano ba ang kalimitang wini-wish natin? Ang usual wish naman natin is magandang buhay para sa pamilya natin at lagi silang safe. Meron din tayong mga wish na sana makauwi at makapag-business, makasama ang pamilya, kapundar ng malaki para di na bumalik, makabili ng sasakyan, makabili ng bahay at lupa, mabayaran lahat ng utang. Sila kaya, anong wini-wish nila sa atin? Umuwi ng for good para kasama sila, malaki maipadala pang ekstrang gala, dito ka na lang sana magtrabaho. Wish ko dati binata pa ako, sana hindi na ako magtagal dito, pero wish lang yun. Pero ngayon may mga responsibilidad na at may gustong abutin, makaipon. So dito na lang muna tayo hanggat di pa natin naaabot ang mga wish natin. Alam naman natin na walang forever, lalo't nandito tayo sa middle. Pero kung isa ka sa mga pinagpala, good for you. Pero kami mga OFW at mga nagtatrabaho lang dito, uuwi at uuwi din kami. Kahit 50 taon ka pa dito, may days talaga na iniisip ko na pagka nakauwi na ako for good, sana okay na lahat, wala na akong iniisip. I know medyo mabigat ang topic ko ngayon kasi hindi tayo bata forever at hindi tayo malakas lagi. Kasi kung isa ka sa mga trabahante ng mga ilang years, alam mo na yan. I'm not talking about sana nag-ipon ka, sana maraming natabi. I'm just saying that if you're living from paycheck to paycheck, ang hirap diba? Yung iba dyan sasabihin, uy di mo pwedeng sabihin yan, hard truth OFW or fellow workforce. Ikaw na nagtatrabaho para sa kinabukasan ng pamilya mo, huwag mo sabihin na nag-abroad ako kasi I'm not in it for the money. Hypocrisy kung sasabihin mo sa akin yan. Pero kung isa ka sa mga yan, pasensya na na-trigger kita. May iba nga sinasabi, learning experience lang. Nasabi ko na rin yan dati sa sarili ko. Totoo yan, pero it's a way para sa susunod mas malaki ang kikitain. May mga kwento na akong narinig, but not all masaya kasi maliit ang kinikita. No choice kasi yan lang ang nakuha. Ang dami-dami naman trabaho tapos eto lang ang sahod. Ang amo mo visit na kuripot pa, malaki nga sahod, patayan naman. Wala na akong sahod kasi marami akong babayarin. What is this? What else? Dagdagan po na lang sa comment. So ano yung betterment? Hindi ko masasagot yan kasi mahina tayo sa calculation. Ako hindi pala dasal na tao, but I'm always talking to him in my mind na lahat ng ito may reason. Pero lagi akong nagpapasalamat na kahit mahirap, pwede ko siyang makausap sa sarili ko anytime. Sumasagot naman siya. Sinasabi niya sa isip ko, don't quit, kaya mo yan. Hindi kita binigyan ng pagsubok na hindi mo kayang harapin. Hindi ako baliw. Sinong baliw? Ikaw na nagre-reklamo or susubukin kahit mahirap? Ay, shit. So guys, nakalimutan ko lumagpas na naman ako ng babaat ko. Happy tayo Anyways, buti na lang isang station lang yung nalampasan natin. Kaya what to do, ganyan talaga. Sana hindi tayo mahuli sa bus natin mamaya. Visit, lumagpas tayo. Hanggang dito na lang mga salamat. Thank you, take care and God bless.